Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa puso ng Intramuros? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, may kwento ako na magpaparamdam sa inyo ng lamig kahit tirik ang araw. Isang masayang tanghalian ang magiging simula ng isang bangungot na hindi inaasahan, kung saan ang mga ngiti ay unti-unting mapapalitan ng mga luhang dala ng trahedya. Huwag kayong aalis at samahan ninyo akong alamin kung paano ang isang simpleng pagbisita ni Marco ay magiging susi sa isang misteryosong kaso ng pagkawala at paghihiganti mula sa kabilang buhay. Sa isang maaliwalas na hapon sa Quezon City, masigla ang eksena sa bahay ni Isabela. Ang mga bata ay nagtatawanan habang naglalaro sa sala at ang mga matatanda naman ay abala sa paghahanda ng tanghalian. Ang tahanan ay puno ng halakhak at saya, isang perpektong larawan ng isang masayang pamilyang Pilipino. Biglang dumating si Marco, isang malayong pinsan, dala ang kanyang maleta at ang hindi maipintang lungkot sa kanyang mga mata. Sinalubong siya ni Isabela at ng kanyang pamilya ng may ngiti at yakap na parang walang anumang problema. "Welcome Marco, kamusta ang biyahe?" bati ni Isabela habang inilalatag ang red carpet ng pagtanggap. Habang inaayos ni Marco ang kanyang mga gamit sa kwartong pansamantala niyang tutuluyan, hindi maiwasan ni Isabela na pagmasdan siya. May kakaibang aura si Marco na hindi niya matukoy. May kakaibang misteryo na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa hapagkainan, nagbahagi si Tito Ramon ng mga kwentong pangnegosyo habang ang lahat ay nakikinig at nagtatawanan. Subalit, kapansin-pansin ang katahimikan ni Marco na paminsan-minsan lang sumasagot at pilit ang ngiti. "Kumusta naman ang trabaho mo sa probinsya, Marco?" tanong ni Tito Ramon habang ang lahat ay nakatingin kay Marco. Nang sumapit ang unang gabi ni Marco sa kanilang bahay, masaya pa rin ang kwentuhan at biruan sa hapagkainan. Ngunit nang banggitin ni Tito Ramon ang hiwalayan ni Marco at Tita Lourdes, biglang natahimik ang lahat. Napansin ni Isabela ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Marco, na tila ba may bumabagabag sa kanya. Habang nagpapatuloy ang salusalo, bigla ang inatake ng matinding pagkapagod si Isabela. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. "Opo ma, parang bigla lang po akong napagod," sagot ni Isabela na halatang hirap. Nag-alok si Marco na siya na ang bahala kay Isabela para makapagpahinga na ito. "Sige Marco, salamat ha. Alagaan mo muna si Isabela," sabi ng ina ni Isabela na may halong pasasalamat at tiwala sa pinsan. Habang papalapit ang dilim, may kakaibang tensyon na bumabalot sa bahay. Ano kaya ang misteryong dala ni Marco at paano ito makakaapekto sa masayahing pamilya ni Isabela? Isang nakakakilabot na lihim ang naghihintay na mabunyag. Kinabukasan, paggising pa lang ni Isabela, napansin agad ni Kuya Gabriel ang pagbabago sa kanyang kilos at pananalita. Parang may mabigat na iniisip ang dalagita at hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Kuya Gabriel. Sa hardin, habang tahimik na nagkakape, nilapitan niya si Isabela at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. "Kuya, kagabi, may ginawa kami ni Marco, isang laro," mahinang sabi ni Isabela, pero parang hindi tama. "May mga simbolo siyang ginuhit at may mga bulong na hindi ko maunawaan." Habang pinapakalma ni Kuya Gabriel si Isabela, sinikap niyang pag-aani ng loob ng kapatid. "Baka masamang panaginip lang yan, Isabela. Huwag mo nang isipin," sabi niya, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Ang takot sa mga mata ni Isabela ay hindi maaring balewalain. Ang kanilang tahimik na umaga, puno ng mga katanungan at takot, ay tiyak na hindi malilimutan. Ano nga ba ang itinatago ni Marco
at bakit biglang nagbago ang kilos ni Isabela. Pag-uwi ni Tito Ramon kasama si Marco, agad na kinumusta ni Tito Ramon ang kalagayan ni Isabela. Nang marinig ni Marco ang tungkol sa bangungot na sinasabi ni Isabela, agad siyang nagpakita ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lihim na tila ba may mas malalim pa siyang itinatago. Isang hapon, inanyayahan ni Marco si Isabela na sumama sa kanya sa tindahan. May bibilhin lang tayo para sa bahay, sabi ni Marco. Ngunit imbes na sa tindahan, dinala niya si Isabela sa isang lumang gusali sa Intramuros na balot ng alikabok at lumot. Ang lugar ay tila ba nakalimutan na ng panahon at ang mga pader ay saksi sa mga kwentong hindi na dapat pang mabunyag. Ang misteryo sa likod ng mga lumang pader na iyon ay naghihintay lamang na mabunyag. Ano nga ba ang balak ni Marco at bakit sa lumang gusaling iyon niya dinala si Isabela? Sa loob ng lumang gusali sa Intramuros, ang mga pader ay saksi sa isang nakakakilabot na tagpo. Si Marco, na may mga mata na puno ng galit, ay hinarap si Isabela. Hindi mo sinunod ang mga patakaran ng ating laro, aniya, habang ang paligid ay puno ng mga anino at bulong na tila nagmamasid sa kanilang dalawa. Ang tensyon ay kapaligiran at ang bawat hakbang ni Marco papalapit kay Isabela ay tila nagpapalakas sa bulong ng mga nakaraang kaluluwa na nagambala sa lugar na iyon. Ilang araw ang lumipas at ang trahedya ay sumambulat sa balita. Ang bangkay ni Isabela na may mga marka ng karahasan ay natagpuan sa abandonadong gusali. Ang komunidad ay nabulabog sa balita at ang pamilya ni Isabela ay nalunod sa dalamhati. Ang kanilang mga luha ay tila walang katapusan at ang kanilang mga tanong ay walang kasagutan. Ang trahedya ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan at ang lahat ay nagtataka, sino ang may kagagawan ng ganitong karumal-dumal na krimen? Sa gitna ng kalungkutan at mga bulong-bulungan, may isang bagong misteryo ang nagsisimula. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata ng kwentong ito? Nang lumipat si Camille sa bahay na dating tinitirhan ni Isabela, hindi niya inaasahan ang mga kakaibang pangyayari na magaganap. Sa tuwing gabi may mga hagulgol siyang naririnig na tila nagmumula sa iba't ibang sulok ng bahay at ang lamig na hindi niya maipaliwanag. Sa isang madilim na gabi, habang tahimik siyang nagbabasa sa kanyang kwarto, isang malamig na hangin ang bigla na lang pumasok. Nang lumingon siya, ang malungkot na anyo ni Isabela na may mga marka ng kanyang sinapit ay nakatayo sa harapan niya. Ang multo ni Isabela ay nagpakita kay Camille at malinaw na ipinahayag na ang bahay na iyon ay kanya na ngayon. Hindi siya matahimik hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang kanyang maagang pagpanaw. Ang mensahe ay malinaw at nakakakilabot at iniwan nito si Camille na nagtataka at natatakot. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa bahay na ito? Ang misteryo ay kailangang malutas at ang katarungan ay kailangang makamit para sa kaluluwa na hindi matahimik. Mga ka-creepy, ang kwentong ito ay paalala na ang bawat kilos ay may kaakibat na kahihinatnan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na kung makita kayo sa susunod na upload. At tandaan, baka sa susunod mong paglingon, ang multo ng nakaraan mo ay nasa likod mo na. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.